Meron daw, di ba natatanda mo nag-appeal yang si Congressman Tevez? Yes. Lahat sila sa kanilang appeal. Ayon doon sa staff, nagkaroon daw ng pagpalit ng presidente o chairman ng hukuman. At timanggap daw kahapon ng umaga ang isang sulat galing sa bagong namumuno ng appellate court. At sinasabi niya na pinawalang bisa niya na yung pagkapanalo niya. Ang problema, unang-una, anong kapangyarihan na ipapawalang bisa mo ang isang desisyon na pinal na? Kasi tapos na yung reglementary period ng pag-appeal. Pangalawa, a member of the court cannot motu proprio. Siya mismo ang magpapawalang bisa. Kasi yung appellate court nila consists of 3 members of the court. Bakit kayang-kaya ng isa? Pangalawa, sabi pa ng staff, binigyan na raw sila ng advance information si Congressman Arnie Tevez na yun ang gagawin sa kanya, arrestuin sa kanya. Kaya yung mga pulis, pinadagdagan kasi mayroon siyang mga pulis na nagbabantay sa kanya. So tumawag siya sa pulis at pinadala siya ng maraming pulis. Kaya nung dumating daw yung mga immigration authorities, ayaw ibigay ng mga pulis. At siguro pagkakalabanan pa. Kaya nakitang-kita, nagkakahilaan pa. Kaya lang, nung may tumawag daw yung presidente ng Timor-Leste, ng pagkakasabi sa akin, nung tumawag yung Timor-Leste, binigay na ng pulis. Ang balita daw nila, meron daw private plane na nag-aantay. In other words, ang sinasabi ng mga staff, natatakot sila na gagawin ang ginawa kay PRRD na itinakas, kinidnap at dadalhin sa Pilipinas naman para litisin siguro. Madaling sabi, kung totoo man ito, na may kinalaman na naman ang Pilipinas dito dahil natalo sila, ginawa nila ng paraan. Ito naman pagpapatunay na talagang pinatutupad nila yung mga illegal na pamamaraan upang yung kanilang mga kalaban sa politika ay magdusa sa loob ng kulungan nang walang due process na tinatawag. Sabagat maliwanag, nanalo na nga sa Timor-Leste, bakit naman bigla na lang babalik ta rin? At nakakulong siya doon sa detention ng immigration sa Timor-Leste.